So, mayroon tayong customer. Ford Focus naman. Ayan, hatch na Ford Focus. Ayan. Ang problema nito, nag-full tank na daw siya ay hindi pa rin tumataas yung kanyang gauge. So, i-check natin yung kanyang floater. Yung kanyang fuel pump, no? Doon sa may floater na yon. Check natin yung bakit hindi siya sumasagad. So, check natin. Baka pwede nating isin lang. Kaso lang medyo mahirap lang magbaba nito mga kadyaka o magtanggal ng fuel pump nito, binababa yung pinakabuong gasolina. Mabigat yan dahil nga full tank. So kung pwedeng i-drain nyo, pero kung walang drain plug, nako, kailangan nyo ng jack, no? Mabigat kasi yan, puno yung laman yan ng tangke yan. So tignan natin kung paano natin ma-discard yan. Ito na mga kanyag, yung update natin. So ayan, aalisin yung hose na yan galing sa gas tank. Yun. Tapos may mga connected dito, alisin nyo para hindi maputol. And then yung wire na yun, yung nasa taas, aalisin lang natin yun. Tapos okay na tayo. Ito mga kachat, nakuha na natin. Hindi basta-basta kasi ito. Ayan. So check natin. Ito na mga kajak, na kuha na natin yung gas tank. Ito yung kanyang yung fuel pump, no? Pagbubukas niyan mga kajak, meron tayo special tools na ginagamit niyan. Yung iba tinitik-tik lang yan. So, meron maingat lang kasi walang problema na naman doon kung titik-tikin yan. Kaso lang baka mabungi natin, no, yung mga ngipin. Pero meron tayong ginagamit diyan na special tools kasi mahigpit yan. Hindi mo basta-basta mabubuksan yan. At meron din yan sa mga BIOS din. Mahirap buksan yung mga yan, no? So, ingatan natin yan. At pagka tinitik-tik natin, pwede rin naman basta't maingat lang at dahan-dahan. At lahat ay ikutan nyo siya ng pagtitik-tik, no? Pero mga jack, ito yung ginagawa ko pag buksan natin ito, no? Itong fuel pump nito, ito ang gamit natin ito. Ayan. Yeah. Mahalaga, meron tayong gamit na ganyan. So ito na ating fuel pump. Kuha ng plastic mark para takpan niya. So ito na yung kanyang sending unit. Yung itong fuel pump mismo, nandyan din yung kanyang sending unit. Ayan. Ayan, nakikita niya mga kajak. Yan, pag na full tank yan, tumataas yan, nababasa niya yung ating sa may panel gauge. Tataas din dapat yan. So, yan, i-check natin. So, ito na mga kajak, upon checking itong tinatawag na floater. Ito. So, kukuha na natin siya ng reading. Yung kanyang wire na yan, dalawang yan. Yan. Kuha na natin kung ilang ohms. Supposedly, mga 200 yan. Ohms. Pag tumataas siya. So, i-check natin. Kung kaya ng 200, okay. Ayan, kung ilang ohms, ayan, no, tignan nyo mga kajak, oh. Pag itataas natin yung kanyang floater, dapat tataas din yan. Ayun, 17, 18, ayan. Ayun, makita nyo, oh. Ayan, 14, umabot siya naman, no. Good siya naman mga kajak. Gumagana naman siya na maayos. So, i-check natin susunod, may mga fuse na pumutok o yung mismong cluster na ay yun ang sira. So upon checking dito mga kajak, minsan ginagawa ko, nililinis ko lang yan, no? Especially yung dinadaanan ng floater na yan.
So medyo linis-linisin lang, kutkutin lang ng manipis na liha, gagana na ayun, 17, 18, 19, 20, pumapalo siya. So okay ito mga kajak, good dito. Ito naman mga kajak, ito yung wire niya. So ignition switch nyo, yun nyo lang yung inyong tinatawag na susi. Tapos itis nyo yan. Yung makikita nyo yan na may manipis na wire, yung isa dun sa tinatawag na doon sa arm niya, sa fuel gauge, tapos yung sa empty, yan, sundutin nyo lang, no? Wala akong tagawag na camera, pero, ayan, sundutin nyo lang, at pupunta kayo doon sa tinatawag na cluster, o sa panel gauge. Kung nasundot nyo, alimbawa, itong isa na ito, ayan, yan yung kanyang tinatawag na papuntang sa sending, makikita ngayon yan, doon sa cluster natin, sa panel gauge natin, na tumataas. So ganito yan. Iabot ko sa kasama natin yung ating camera para makita yung ating cluster kung gumagalaw ba siya. Ayan. Ayun, tumataas mga kajak. Napansin niya, no? So sinundot ko kanina, umangat siya. So walang laman kanina yan eh. So supposedly, ganyan na dapat aangat siya mga kajak, no? Gagalaw yung arm natin doon sa may fuel na yan. Pagka sinundot natin, so unti-unti rin yan bababa mga kajak pagka inalis natin. Pero yung kanyang pagtaas, pagka sinundot natin yung kanyang wire papunta dyan, tataas siya ng unti-unti na mga kajak. Pansinin nyo, pababa naman na yan pagka inalis na natin yung ating nilagay na ground. Ayan. Tignan nyo mga kajak, pababa na siya ng unti-unti. So, ganun lang mga kajak, no? Pag magte-trace tayo. Kaya, check nyo rin kung may mga fuse na busted o yung wire niya, ba mamaya hindi nagkukunik o kaya isisin nyo lang ng konti yung mga kajak. So, ayan. Ayan, tumataas siya, bumababa. Update tayo mga kajak doon sa ginawa natin kanina, yung tinatawag na sending niya o yung tinatawag na panel gauge, yung kanyang fuel gauge na yung reading, no? Sabi sa akin kasi no may-ari, pagka full tank na yung kanyang tinatawag na sasakyan, pero hanggang kalahati lang. So nagawa naman natin problema at naayos na mga kajak. Ang ginawa lang natin ay chinek natin maigi yung wire, tapos inisis natin, tapos yung kanyang tinatawag na sa may floater niya, no, nilinis-linis natin mga kajak. Yun lang ginawa natin kasi working naman lahat, no. Chinek natin yung linya, kung paano mag-check ng linya mga kajak, ganun lang, maglagay lang kayo sa ground, kapit nyo sa body ng sasakyan, tapos sundutin nyo lang yung mga wire doon, makikita nyo kung tataas yung gauge natin o hindi. Pero meron doon kasi mga kajak, doon sa wire na yun, 4 yun, no, merong isang ground, meron siyang tinatawag na positive, pero yung positive sandali lang yun. Pagka on mo ng susi, iilaw yung positive, tapos mawawala di agad yun. Tapos meron tinatawag na yung isa ay papunta dun sa tinatawag na sending, sa tinatawag na panel gauge niya, sa gauge, fuel gauge niya, yung arm niya. And then yung isa naman, yung tinatawag na empty, pagka yung kanyang sensor, no. Pagka nag-empty na, iilaw naman yung yung sa dashboard natin na empty na yung ating gasolina. So anyway mga kajak, nawa meron na naman tayong natutunan at yung ginawa natin sa sasakyan okay na, sabi ng may-ari na okay na, pinultang niya at gumana na siya. So anyway, God bless you mga kajak, sana may natutunan muli kayo.